outer space that spreads out endlessly. It is the Earth that existence of the only life is confirmed in that. However, as the progress of global warming and environmental destruction, the life of the Earth that carrying we human being is on the verge of crisis. One of the causes is the problem of industrial waste. Along with the change and the diversification of the social life, we got various wastes. Above all, the handling of organic waste is troublesome. It needs expenses on shipping charge, labor cost, fuel costs, etc. for processing, and it causes problems of the environmental pollution by the occurring of toxic substances. However, the world trend is toward the circulation of society by recycling waste as resources. It is a device that to process organic waste without occurring toxic substance and resourcing to superior product. Future-oriented subcritical water reactor system, AmRecycle machine. It is a machine which contributes to an anti-global measure, the global environment, and in addition, it is the device that is in step with the times. AmRecycle machine can process all organic waste. In other words, can process all the waste that could be burned. Please look. General household garbage, urban garbage, livestock waste, plastic waste, medical waste. AmRecycle machine can process all flammable waste. Sludge of sewage water and
nutritious feed and nutritious compost. Please look at the successful example of making processed product into feed and compost. It helps beef cattle fattening. In addition, it can be manufactured from cow dung as compost. It can also help the growth of farm products. In a farm, it is used as manure for tomatoes and strawberries. It could make significant progress, such as quick growth, harvest of big fruit, produce of sweetness and tasty. After processing by M Recycle Machine, the waste turns into a high-quality product and becomes an excellent byproduct. It is a solution which is usable as a liquid fertilizer containing a lot of nourishment. In the treating process, the adjustment of quantity of water and the addition of sawdust and scrap wood are useful. The liquid fertilizer occurs by the processing at a high temperature and high pressure. To scatter the processed product to the leaves or the soil of plant, the damage from diseases and harmful insects got decreased, and the effect of pesticide, compost, etc. got raised. However, it will not damage the environment of living beings and plants. M Recycle Machine not only makes waste to process product, but also makes the byproduct to be used effectively. Though I think that it is a splendid waste disposal treatment device. Was it approved by an official organization? The product processed by M Recycle Machine. It is in a germ-free state, as had explained before, and residual dioxin and the heavy metal are lower than safety standard value of the country. The revolutionary function was accepted by the country and acquired in Japan on July 21, 2000. It gained high evaluation and is applying for international patent in many foreign countries. It was granted a patent in Hong Kong on December 12, 2008. Though I understood that it is a superior device, does the cost be a problem? The size of M Recycle Machine 2, which is 2.5 meters in width, 4.5 meters in height, is small, but the quantity of waste for process is large. The 2 cubic meters quantity of waste could be processed in 15 minutes to 1 hour. The device is small, but the quantity of waste processed is large and in a short time. However, the work staff only needs 2 to 3 people. In comparison with the incineration facilities, cost is about 1 to 3 to 1 to 5. It is a marked difference in comparison with the other processing methods. And it is a device system which attach great importance to the interaction merit of customers for various wastes. For example, we propose the automation to use a crusher, conveyor, and so on. Of course, it is safe, hygienic, and maintenance is easy. Magandang araw po mga kaibigan, itong programang Lunti ang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Ang programang handang tumulong at gumabay sa pagpapanatili makulay at matiwasay ng ating pong pamumuhay. Ako po si Orin Miranda. Samahan niyo kung may sarap na isang oras na kwento at talakayan sa iba't ibang usapin na may kinalaman po sa pagbabago ng panahon at kung paano natin ito makalulutasan sa isang makalikasang pamamaraan. Kasama po natin ang magiting at may pinaglalaban, Colonel Rodrigo Bonifacio. Colonel, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Onin. At siyempre, ganun din sa ating mga green advocates, ating mga followers dito sa Pilipinas at sa ibang lupalop ng ating digdig. At siyempre, sa araw na ito, mayroon na naman tayong panibagong paksa sa ating ika-4 na episode. At ito ay tungkol sa transportasyon. At yan ay mamaya ay tatalakayin ng ating resource person.
Ayan. Pero bago po natin puntahan, sir, ang usapin na yan, makibalita muna kami, kamusta po ba itong mga nakarang araw po ninyo? Mukhang galing po kayo sa ibang bansa. Yeah, actually umalis ako nung November 6. Yes, sir. At dito ay may mga kinausap akong mga kaibigan natin sa bansang Hapon. At ito ay tungkol doon sa issue ng solid waste management. At isa rin ito sa mga magiging paksa natin sa mga susunod na panahon. Maganda yan, sir, sapagkat alam natin na ang solid waste management isa sa mga usapin na dapat pong kaharapin ng ating mga kababayan. Lalo na sa panahon ito na kinakailangan po natin talagang gawa ng paraan na masolusyonan yung ating po nagtambak ng mga basura. Oo, hindi nawawala ng basura ang Pilipinas. At sabi ko nga sa'yo, hindi lang sa basurahan makikita yan. Maski sa tahanan, sa mga building, sa ating mga tanggapan, mayroon ding mga basura. At Ayun. syempre, kailangan nating turuan ang ating mga kababayan pagdating sa segregation ng ating mga waste sa ating tahanan, sa ating opisina. Ayan. Siguro, sir, pagbigyan natin ng mga pagkakataon yan, pero sa mga susunod na pagkakataon, sapagkat ang pag-uusapan natin ganit ukol sa transportasyon. Pero bago po rin doon, sir, di ba napag-usapan natin yung tungkol sa industrial processes Tama ka. and green technologies noong Yes. nakarang linggo. At Yes. kasama po natin si Engineer Richard Peñaflor. Peñaflor. At talagang napag-usapan natin yan, ano-ano ba talaga, sir, yung industrial process at green technologies? Marami tayong natutunan doon. Okay. Yung 4 na exciting examples ng green technologies. At syempre, pati yung pagpipreserve ng ating mga inaning prutas at gulay. So yung ating mga kababayan na sa pamamagitan ng programang Lunti ang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan, ay meron silang mapupulot na aral. Kaya syempre, kailangan kayong sumubaybay dito. No? Kada Sabado po ito, 1:00 ng hapon. Ayan. At mga kaibigan, marami po tayo natutunan sa pagkakataong yan. At hindi lang po yung mga pamaraan kung paano natin may iwasan yung paggamit ng iba't ibang mga parang kumbaga sa mga panahon ngayon, ipinagbabawal na. Sana. That's Tulad correct. po ng fossil fuel at Yes. mga bagay na kaugnay po niyan. Tama yon. Alam mo naman kasi, no, ang bansang Pilipinas ay talagang sumusunod at talagang tutupad doon sa tinatawag nating Paris Agreement, no. Yeah. Ito kasi may mga conditions na kailangan tayong sundin para nang sa gayon na umangkop tayo sa pamamaraan ng pag-mitigate ng global warming at climate change. At sa pagkakataong ngayon, sir, pag-usapan natin yung ukol sa transportasyon. Ano bang pinakamahalagang bagay na magandang pag-usapan ukol sa transportasyon? Sapagkat lumalabas, sir, ito yung isa sa mga may pinakamalaking contribution doon sa tinatawag na green gas emissions. Tama ba yun? Tama ka. Alam mo, kung sa larangan ng transportasyon, syempre, unang papasok sa isip ng ng ating mga taga-subaybay, yung mga sasakyang ginagamit natin sa araw-araw. So, normal at very common yung nakikita nating gasolina, diesel, ito yung talagang sumisira ng ating kalikasan. Kaya nga may mga hakbang na ginagawa ang ating pamahalaan, no, para at least sumang-ayon tayo at magkaroon ng mitigation sa pagbabago ng ating panahon. Yan. Mga kaibigan, yan pong ating pag-uusapan sa aming pong pagbabalik. Pag-usapan natin yung ilang mga pamamaraan kung paano tayo makakatulong sa pagpapanatili ng ating pong kalikasan at ekolohiya sa ating buong pagpoprograma sa kabuuan. Magkabalik po mga kaibigan, ang Lunti ang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Tuloy po tayo mga kaibigan sa ating programang Lunti ang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. At sa pagkakataon ito, makasama po natin si Ms. Menelia Mortel, Chairperson ng Committee on Transportation ng Grupong Green. At dati po siyang LTO Management Audit Head. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Magandang hapon, Kaonin. Magandang hapon, Sir Bonnie, the founder and the driver of our prestigious organization, Green Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing. At sa ating pong mga taga-subaybay, magandang hapon po sa ating lahat.
Magandang hapon, ma'am. At kamusta na po kayo so far? Buti po, mabuti, feeling good. Ma'am, And I'm happy to be part of this fourth episode. ayan, nako, tama-tama po yan, ma'am, sapagkat mainam pong pag-usapan itong inyo pong aspetong hinahawakan dyan po sa Grupong Green, ang transportasyon. Ayan. Ano ba, ma'am, ang maituturing po nating sasakyan po ngayon na kumbaga ay talagang masasabi po natin na katuwang ng ating pamahalaan at ng mundo sa kabuuan sa pagpapanatili po ng green? Ang isa po ang alam po nating lahat na ang ang malaking contribution sa pollution ay ang sasakyan. Sasakyan, yes, ma'am. So, marami pong pagbabago, initiatives ang ginawa, hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo, na i-introduce ang electric vehicles. Bakit po? Walang zero emission. Zero emission. Diba? Hindi mo kailangan ang very expensive gasoline, diba? And fuel na nagko-contribute sa greenhouse. Okay. Greenhouse gas emissions. Emission. Dahil fuel and gasoline na co-convert into carbon Yes. dioxide. Okay. So, So, aalis tayo doon sa tinatawag na fossilized fuel. Fossilized fuel. Exactly, sir. Exactly. The right term is fossilized. So, yun po ang ginagawang interest. I remember way back 10 years ago, Yes, ma'am. in-introduce na electric vehicles sa atin. Yes, Remember the Tesla? Yes. Yes. And the Nissan Leaf? Hybrid motor vehicles. Yes. Hybrid, that means electric and you make use of Fossilized. But hindi lang natin malaman na hindi na-sustain. Yes. Probably because the battery, the lithium-ion Ions. battery na talagang nire-require na gamitin, wala pang available sa Pilipinas. Very expensive. May mga challenges pa rin. May mga challenges, very expensive, and wala sigurong available na charging station. Yeah. Okay. So hindi masyadong na-sustain ng gobyerno. And nobody patronize. May nag-patronize din, konti lang, because it's very costly. Siguro kailangan gawin ng gobyerno natin dito mag-create ng incentive doon sa mga user ng electric vehicle. And in the same manner siguro, i-develop ng gusto yung issue tungkol doon sa bateryang gagamitin ng electric vehicle. Yes, sir. Pero with the issuance of the EVIDA law, Yes. that's the Electric Vehicle Industry Development Act, there's a benefits to the should be manufacturers, assemblers, and at the same time the components. Oo. The components, yung batteries, and the other parts na kailangan, the maintenance, nandun po lahat. What are the incentives that the government will give to the individuals, and at the same time, mag-create din ng livelihood. Ayun. Okay. Putting up charging stations in Yes. specific areas is an incentives to industries. Well, tama-tama po yun. Kaya lang, kumbaga, sa kabuuan ng ating pinag-uusapan, pag sinabi natin kasi medyo mahal, alam nyo naman ng mga Pilipino ngayon, lalo-lalo na, di ba, sa panahon ngayon, pagka lahat ng sumusobra sa perasyong talaga, parang umaayo na kagad. Wala pa man talaga. Masyado mahal po talaga, but I think government agencies in charge, like in monitoring yung natin, DTI, DOE, Yan, opo. PNR has an own responsibility to help one another come up with policies that will help encourage people to patronize electric vehicles. Ayun. Pero ngayon, puntahan natin yung charging stations. Kasi di ba sabi nyo nga, sa bahay pwede ka nang mag-charge paano man pag naubusan ka sa labas? Hahanap ka pa ng charging station. Dapat responsibility ng DOE or DTI to put up charging stations in strategic areas. Yes. Ang pagkakaalam ko, ang lifespan ng isang battery is 2 to 3 hours. Wow. Kung na-traffic ka, saan ka punta? Ang problema mo niyan pag nag-long drive ka. Long drive, tama po. Exactly. Kaya siguro, walang masyadong nag-patronize ng electric vehicles. But with the government supporting this project, because we have to address the climate change and the global warming, Philippine and
sa na signator ng Pilipinas sa Yes, may Paris, commitment na tayo. In fact, this was during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. Nag-commit tayo doon sa compliance natin sa Paris Agreement. by what year? We're committed. Actually, yung energy development plan nila is up to 2050. 2015. At by 2050, sir, dapat malaking Meron na tayong porsyento na nabawasan. Yes, malaking-malaki na. Kasi kung titignan mo, sabi nga nila, tama yung sinasabi ng ating resource person, yung aming chairperson on Committee on Transportation. Ang private vehicle is the largest contributor to the household carbon footprint. So, kung makikita mo, 20% yung natural gas, no? Sa electricity, nasa 25%. And then, yung private vehicles, almost 55%. Kaya kung if we will be going green, yung private vehicles might perhaps go to to around 25%. And yung remaining 30% could be a potential savings. Yun yung sinasabi mo, makakatipid ka talaga. Makakatipid. Pero yung natural gas, syempre gagamit pa rin tayo nun eh. So hindi pa siya magbago. But eventually, in the course of our commitment, nagkakaroon ng evolution yan. Yan. So doon magbabago, doon tayo susunod. Sa pagbabago ng panahon kaagad. Correct. Opo. Pero kumbaga, at this point in time, meron daw electric vehicles at iba pa mga transportation innovations na makapagpapabagal daw sa global warming ayon po sa Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC. Ano ba itong IPCC, sir, sa kabuuan? Governmental Panel. Intergovernmental Panel on Climate Change. Opo. Yun lang bang ginagawa nito para bantayan lang yung mga sasakyan na kumbaga ay nagbubuga ng maratinding mga usok sa Actually, ating ang paligid? IPCC nagseset na ng standard eh. Yes, sir. Na kung saan yung mga member nations ay talagang kailangang sumunod doon. So yun ang projection ng IPCC. At kasama tayo doon, sir. Kasama tayo doon. Commitment. Yes, may commitment tayo doon. Ayan. Nakarating na po ako sa ibang bansa. Salamat po sa mga lola ko at nagbigay ng kamusta para makarating ako doon. Pero nakita po natin yung kahalagahan ng mga electric vehicle. Dahil sa ngayon, ito talagang tinutulak nila. At sa Norway at sa iba po mga bansa karating niyan, ay talagang kumbaga ay ngayon, lalo na, ang bilis ng takbo ng panahon at iniiwas na kagad sila doon sa paggamit ng mga fossilized fuel. Kumbaga, ang trend ngayon ay talagang electric vehicle. Renewable talaga. Renewable, sir. Pero meron din tayong tinatawag na biodiesel, no? Yes, sir. Yung green fuel like biodiesel. Kinikreate ito ng ating mga environmental expert to lessen or eliminate yung harmful pollutants. So meron tayong ganun ding konsepto. Renewable energy maker. Yes. And I read in one of the newspapers, sa Manila Times, that Clark Development Corporation had entered into an agreement with an American firm that this American company will put up a car assembly for electric vehicles, for light motor vehicles, which at reasonable price. It will be sold to the people at reasonable price that everybody can afford to buy it. And I think this is a good move on the part of government kasi it's under government. Actually sa aking paglalakbay, hindi lang man sa bansang Amerika o bansang Hapon, nanggaling din ako ng China at nakita ko yung efficiency ng kanilang electric vehicle. Ayan, sir. Nauuna ang China ngayon, sir, Nangunguna sa sila. paggamit ng electric vehicle. Pwede natin pag-aralan yung best practices nila para dito sa ating bansa. Okay. At ang sumunod sa China, ang Europe, napakalakas din. Malakas Ang din. Estados Unidos, sa 10% pa lang yata. Yes. So medyo konti pa't medyo Alam mo kasi malaki yung babasahin. ang Estados Unidos kasi marami silang reserves ng oil at saka Ayun. dami nilang reserves eh. Sa atin, sir, sa Pilipinas siguro, with the scarcity of the supply because of the war in the Middle East and it's very costly, siguro dapat pwede tayong bumili ng electric vehicles provided
mababa ang presyo. Actually, Compatible with the yeah. condition. Actually, hindi lang naman private vehicle ang pinag-uusapan natin. No? Babalikan ko yung observation mo, Manny, kanina, na dito sa paggamit ng ng tawag dito ng ating Go Green na concept, no? Yung ang kumbaga sa maraming konsepto, no? Gagamit ka ng private vehicle, pwedeng carpooling. Carpooling, tama po. At least nakaka-minimize ka ng paggamit ng sasakyan mo, malaki yung potential savings mo. Isang sasakyan lang ang ginagamit mo. At yan ay in-encourage na ng gobyerno natin. At Tama sabi po. mo nga, merong ang pinapasang mga measures ang ating LTFRB. Carpooling had been a long program of LTFRB Yes. that issued That's prices. correct. Ang binibigay lang nila, yung permit lang. Permit. Hindi of franchise, but permit. Okay. Ibig sabihin, no, for example, nagtatrabaho ko sa Makati Yeah. at meron ka mga kasamang mga taga Makati rin, siguro, pwede mo nang isakay yun. At kung sakali mahuli kayo, pakita mo yung permiso mula sa LTFRB. Ayun. Oo. So wala nang wala nang Para hindi ka hulihin pa. hindi hulihin. Oo. Okay. Kasi may mga pagkakataon makikita ng mga traffic enforcers yun na nagsasakay yung private vehicle. Marami, alam mo naman yung mga ibang traffic enforcers Tama po. natin Talagang ang utak nila kailangan humuli sila. Tama po. Opo. So bukod sa mga paggamit ng carpooling, meron pa tayong panawagan yung mga e-bikes, That's di ba? correct. At E-scooters. saka yung e-scooter. Yan. Yan. Ayan. And the good on mass transportation, Yes. busway, Yes. intended for mass transport, that we discourage the use of private motor vehicles. You have to patronize. That's correct. Busway is a good move of the government. And I just would like to tell you, of course, no, during pandemic, dito nagsimula yung tinatawag na implement ng mandatory bike lane. Yun. Yeah. So makikita mo ngayon talagang ini-encourage na ngayon yan. Apo. Naalala ko lang, sir, nung panahon ng pandemya, nag-cover tayo minsan sa Maynila. Yes. Diyan tayo dumaan sa may Ross Boulevard. Pagdating namin sa may Ross Boulevard, nakita ko yung langit. Oo. Kasi paano na palubog na yung araw takip ceiling. Maganda, Ayan. diba? Ang ganda ng ang ganda ng sikat ng araw o ng paglubog ng araw. At talagang ang hangin kakaiba. Parang hindi mo maasahang meron palang ganoon sa Maynila. Parang sinabi mo kailangan talaga ng pandemic. Yes, sir. Kung kailangan nating magkaroon ng mamaraan kung paano mabawasan ang paggamit natin ng It's fossil really fuel. a way of realizing na talagang marumi na ang ating kapaligiran. Tama po. Sir, pandemic now yung telecommunication. Yes. Some stays at home ng work from home. Yes. Days to this, but I think it is also a good move of the government. We need. Actually, marami nang nagkaroon ng evolution sa ating ngayon, at saka nasanay na rin yung ibang mga kababayan natin, no? May mga alam akong mga government offices na meron pa rin silang 3 days actual working at saka 2 days work from home. Meron sila. So Tama po. that way, nakakatipid sila sa Yes. Isa po yun, sir. nakakatipid sila sa gasolina sa paggamit ng Oh, Tama po. Like, for example, ang tanggapan ng Department of Science and Technology, meron silang 4-day work week. Yes, At kumbaga, isang araw ay tinatawag nilang work from home. that's correct. So kumbaga, 4 na araw lang sila mapasok, isang araw ang sa bahay, makakatipid ka rin ng... Alam nyo ba, nung nasa bansang Hapon ako? Yes, sir. Kailan lang, no? Pumunta ako ng Japan na November 6, no? Bumalik ako November 9. Nung November 8, no? Meron akong Zoom meeting. Yeah. Isipin mo, nasa Japan ako. Yung kausap ko nasa South Cotabato. Wow. Kasi pinag-uusapan namin dito yung development ng ating solid waste management sa province of South Cotabato. Ayun. Yun. So maganda ang pag-uusap nyo, sir. Maganda. In fact, Malinaw. yes, nagipalinaw yon at may mga data akong hinihingi para nang sa gayon maging angkop yung kanilang pangangailangan pagdating sa multi-recycling machine, subcritical water reactor. Na Ayun. yan ay technology na galing sa bansang Hapon. Abangan nyo po yun, mga kaibigan, sapagkat yung sub-water critical reactor. Yes. Ba yun, sir? Yes. MRM, it's MRM. multi-recycling machine, subcritical water reactor technology, no? It is a product
no, invented from Japan. Yeah. At ang aming chief executive officer niyan ay no less than Dr. Tomonao Miyashiro. Mhm. Pangalan pa lang, ma'am. Talagang Hapon. alam natin Hapon. taga-Japan. Kaya mga kaibigan, abangan niyo po yung binabagit ni Colonel at ating pag-aaralan po yung mas malalim pa yung tungkol sa ano yun, sir? MRM, Kaya yung subwater critical yung reactor. ating mga taga-subaybay ngayon, hindi lang every Saturday tayo magkikita. Halos araw-araw marami po kayong matututunan sa amin dahil yung aming FB group, marami hong pinopost doon na dagdag kaalaman para sa ating mga kababayan at bawat pamilyang Pilipino. Kaya lagi po kayong sumubaybay, maging kasapi po kayo ng Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing. Ayan, tama-tama, sir. Ngayon, ma'am, bukod po sa e-vehicles, di ho ba, alam natin yung mga sasakyang panlupa yan. Yes. Opo. Yung mga sasakyang panghimpapawid, yung mga tumatakbo sa karagatan, di ba ginagamitan din ng mga fuel yan? Yes. Meron bang mga bagong mga pamaraan ngayon na kumbaga ay makatulong din ang naturang mga sakyan para mabawasan yung pag-asa natin, paggamit ng fossil fuel? Actually, meron ng ginagawang konsepto yung ating the impact. May kaibigan akong Hapon na naghahanap din ng para sa biodiesel. No? Nung kinausap ko yung aking kaibigan, ito yung mga kaibigan natin sa Shell Philippines, meron silang ginagawang ngayon, tawag dito, experimentation para dyan sa biofuel, sa paggamit. No? Ang gagamit nito yung ating mga sasakyan panghimpapawid. Ayan, mga aeroplano. Yes. So most likely, pwede na rin gamitin yan ng ating mga sasakyan pandagat. Okay. So at this point in time, sir, nakakasana yan. Papunta na tayo doon. Anyway, yung ating commitment is up to 2050. 2050. Okay. So meron pa tayong 27 years para talaga makuha natin. Pero kailangan mabilis ang pagkilos natin dito. Lifetime. Yan, sir, yung pagkilos din, sir, binabagin natin na eventually, sabi nga natin, makakasabay tayo at dyan na mapunta ang takbo ng panahon. Correct. Yung pagkabuuan ng paggamit natin ng electric vehicle, dyan na ba papunta? Ibig sabihin, ganyan bang mga ilang panahon pang antay natin bago tuluyang maipa-implement ito at magamit ng gusto? Since it's a global trend already and being used by most of the countries, Yes, ma'am. I think Philippines have committed naman sa Paris Agreement that we have to implement electric vehicles. And with the incentives that's being offered, That's right. with the issuance of the EVIDA law and other regulations, especially on components, on batteries, and the charging stations offered by the governments, and the excise tax, and even in the issuance of franchises, That's like correct. exemption from registration in the issuance of special plates for electric vehicles. Ito mo yan. I think maraming mag-encourage now to make use of this electric vehicles, but for sure we have to see to it na maganda rin naman ang kalsada natin, although there will be a green lane for electric vehicles. Yes. Nababanggit niyo yung kalsada, ma'am. Palagay ko medyo problema po ng mga electric vehicles yan. Kasi dito pa lang sa Metro Manila, pag alam nating umulan, baha na kagad yan. Yeah. Di ba? So, di ba makakahadlang yan para matamo natin yung greener future para sa mga sasakyan? If all the government agencies involved, like DPWH in charge sa road natin, will coordinate and properly coordinated with other government agencies, I think we can improve the road conditions. Actually, nung mga nakaraang episodes natin, binabanggit natin yung 5 hanay ng pagkilos ng global responsibilities for environmental and ecological nurturing. Isa doon sa first pillar, yung aming pillar on implementation, policy making and implementation. Yes, sir. So dito yung pagkilos ng ating gobyerno. Yung lalong-lalo na yung ating Committee on Climate Change sa lower house or sa upper house. Kailangan nilang kumilos at siyempre magagaling dapat yung ating mga researcher dyan. Tama po. No? Kasi sabi nga natin, kung gusto mong ma-implement ito, yung ating commitment, dapat mahusay din yung ating pulis. Correct. Tama Okay? po. So,
Another time, of course, yung number 2 pillar natin, which we have this particular committee sa green, no, yung basic education. Basic education. Dapat continuous yan. Tama po. So siguro isama na rin yan sa aralin ng ating mga mag-aaral na doon na talaga tayo papunta. At syempre, anong benepisyo meron tayong makukuha dito? Papasok yung social development pillar natin, yung number 3. Nandun yung mga dapat nating makita kung paano tayo makakatipid. Yung pagkakakitaan ng bawat mamamayang Pilipino nandun sa pillar number 3 sa social development program. Ayan. At syempre itong ginagawa natin na kada Sabado, this is public image. Public image, sure. Tama po. This is always encompasses in all sectors of mitigating global warming and climate change. And lastly, yung compositions of the different inter-organizations or the coalitions of the different organizations. So dapat we sustain the massive information campaign. That's correct. Dapat no let up ito, no Yes. let up. At ito yung dapat pag-ukulan ng pansin ng ating pamahalaan. Yes, sir. All right. Exactly. So but at this point in time, 2023 hanggang 2030, sir, no, yung ating pangako sa Paris Agreement. Yes. Tama ba yun, sir? 2050 hanggang 2050 yung Hanggang commitment. 2050 ang sa kabuuan. May 20 Pero ngayon kumikilos na naman tayo. kumikilos na tayo. But sir, at this point in time, ano bang pagkilos meron tayo? Para bang inuunti-unti or talagang bibiglayin na lang tayo pagdating ng panahon, andyan na? Actually, may nakikita ako mga pagkilos, no? Lalong-lalo na yung, ito na lang, tingnan mo na lang yun, sa Pasig River Rehabilitation Opo, Program. tama po. May ginagawa ng pagkilos yan, lalong-lalo na yung ating butihing may, yung unang ginang. Meron siyang, I think, impending program ang ating First Lady dyan, yung to beautify Pasig Pasig River. Not only that, this is also in relation dun sa solid waste management. Kasi alam naman natin, ang Pasig River, talagang sandamakmak ang basura sa ilog. Totoo, sir. Kaya kailangan talaga, yes. At saka sa water lily, talaga nagiging sagabal yan. Tama. But, in some other way, yung water lily pwede nating magamit dahil lalong-lalo na sa paggamit ng coconut charcoal briquettes. No? Kung gusto mo maging maliyab yan, as an alternative to coal, no, yung coal mining. Yes, sir. I-discourage natin yan. Yung mismong parang ugat ng water lily. Pag yun talagang na-process mo, pwede mong ihalo doon sa coconut charcoal briquette. Masyado maliyab yan at saka mainit. Ayun. Maganda. Kahit di nalalaman po ng ating mga kababayan. Ayun. Hindi, tsaka sir. Chinel? Yes, ma'am. Opo. Exactly. Hindi lang yun. Ang ginagamit na panggawa ng tsinelas at banig, yung mismong kanyang Stock. yung stalk, Yes, sir. pinakababa, yung pinakabuk, nagliliyab po yun. Oh. Nagliliyab po yun. Alright, ma'am. May additional information. Iyo, sa pag pumunta po kayo doon sa Boracay, meron tayong nakikita doon yung fire, ano tawag doon? For dancing. Yes, sir. Sing. Opo. Kung makikita niyo yung ginagamit niyang uling, that's coconut charcoal briquette kasi bilugo yun na merong butas. At may kahalo yun na water lily. Ayun. Yung mismong pinakaugat ng water lily. Kaya tumatagal ng Kaya pag-year mabilis, niya. Oo. matagal. At sobrang lubhang mainit. Now I know. Ngayon, marami kayo natutunan. At sa ating mga taga-subaybay, marami po kayo matututunan dito. Ayan. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sir, at this point in time, plano po talagang palawakin pa yung paggamit natin ng natural gas at tinikayat niya yung pag-shift sa fossil gas, di ba? That's correct. At ngayon, ang iba't ibang mga... Fossil gas to renewable energy. Yes, sir. Yes. Fossil gas to renewable energy. At ngayon, yung mga eksperto, they demand stronger implementation ng mga policy na ito. That's Upang correct. mabawasan yung tinatawag nilang GHG emissions. Greenhouse gas emissions. Po. Ano po palagay nyo ang kulang pa para kumbaga talagang masunod natin ang ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan? Well, para sa akin, kanina binanggit ko na, yung 5 pillars of action. Yes, Dapat sir. siguro i-adapt ng gobyerno natin yon. Kung titingnan nila yung first pillar, which is the policy making and implementation. Dito sa first pillar, kailangan yung ating mambabatas ay talagang gumawa ng masusing pagre-research, yung kanilang research work. At siyempre yung magiging produkto nito ay yung magiging pulisiya natin, yung magiging batas na ipatutupad ng ating mga line agencies sa ilalim ng programa o ng batas na iaakda.
Pangalawa, syempre, yung continuous education ng ating mga kababayan, no? Hindi lang dapat ito ginagawa sa bawat barangay, but syempre kailangan i-adapt ng ating Department of Education, no? Sa mga paaralan. Sa paaralan. Para na sa gayon, natututunan na rin ng ating mga mag-aaral, no? Yung ating mga learners na kailangan pala nilang kumilos at magkaroon ng contribution dun sa commitment natin sa Paris Agreement. Ikatlo, yung social development program, no, hindi rin dapat malaman nila kung ano yung mga benepisyong kanilang makakamit kapag sila ay nag-shift sa programa from using fossilized to renewable energy. So merong livelihood po doon. And then yung ikaapat, dapat lahat ng programa, lahat po ng ating mga vloggers, no? Yan. Hindi na ho natin pag-usapan ng politiko. Ang politika. Ito na lang po ang pag-usapan natin kung paano po natin maisasalba ang ating planeta. Mother Earth. Okay? Maging concerned po tayo dyan. Yeah. At syempre, hinihimok din natin dito yung mga different organizations, no? Yung inter-organizations, yung coalitions of the different organizations. Of course, marami ako nakikita sa mga kababayan natin, may mga organizations na nakatutok na rin sa pag-preserve ng ating planeta at gumagawa sila ng pagkilos kagaya ng tree planting, no? Meron po tayong mga ganong organization. Pero ho, ang mitigation of global warming and climate change, hindi lamang po yan pang green up, hindi lang po yan pang reforestation. Kasama rin po dyan yung pagpo-provide o paggagawa ng isang nursery na kung saan kukuha tayo ng itatanim natin doon sa punong ating pinutol. At hindi lang ho yun, nandyan ang energy production na diniscuss natin sa first episode. Nandyan yung ating agriculture, diniscuss no second episode. Ikatlo, diniscuss natin yung industrial processes and green technologies. Ngayon, ito yung ikaapat, dinidiscuss natin yung Committee on Transportation. Meron din tayong i-discuss pagdating sa sa reforestation, no? Andiyan yung konsepto ng reforestation at syempre yung solid waste management. Marami ho tayong malalaman dito, lalong-lalo na pagdating sa solid waste management. Ayan. Tama-tama, at talagang, kumbaga, lahat yung kakalapin natin, sir, di ba? At i-representa sa ating mga kabayan para makita nila ang effort po ng Grupong Green at ng programang ito kung paano natin mapangangalagaan ang ating pong kalikasan. Alright. Magbabalik po mga kaibigan ang Luntiang Bayan. Ilan mo ng paalala? Nagbabalik po ang Luntiang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. At kapiling pa rin po natin mga kaibigan si Ms. Menali Mortel, ang chairperson po ng transportation ng Grupong Green. Ma'am, kanina po napag-usapan natin ng napakahalagang aspeto ng transportasyon, lalo na po yung iba't ibang mga uri ng sasakyan na maaaring makatulong para po magkaroon tayo ng makakalikasang pamaraan para mabuhay dito sa ating daigdig. At this point in time, ano po ang ginagawa ng grupo ng transportasyon sa inyo pong sektor, sa Green po, sa kasalukuyan upang talagang ma-promote po natin ng gusto ang ating pong mga adikain? With the issuance of the EVIDA law, which is Republic Act, or EVIDA law is Electric Vehicle Industry Development Act, or Republic Act 11697, signed in April 2022, and effectivity was September. Bago lang. The September of 2022 is barely a year. Bago lang. So that's why the assigned agencies, siguro wala pa masyado. Palagay ko kailangan ng public image Yes. dito. Dito, or coordinate with the concerned agencies kung ano na po ang nagawa nila from that law. Kasi spelled out the responsibilities and what are the things that should be done to promote the electric vehicle. Yung ating public television at saka radio, yung public radio program, Yes. kailangan tuloy-tuloy ang To get representatives from Yes. DOTR and DTI. Siguro, ang ating Green ay dapat ding gumawa ng pagkilos pagdating sa public image program. Yeah. So siguro sa susunod na natin,
kasama na ang IBIDA program Tama. sa ating programa. Tama po. Okay? Alright. We will answer the commitment of the Philippine government. That's correct. Alright. So ngayon ma'am, ipinopromote po natin yung paggamit po ng electric vehicle at ang iba't ibang pang mga pamamaraan para maibsan yung bigat ng dalo ng trapiko at syempre yung pollution dala po nito. Andyan yung carpooling, andyan yung parang joyride at ang cash na kung yes. saan pwede kang magsakay sa motor mo, di ba? Bukod sa kotse at mga malalaking mga sasakyan. Meron pa bang iba, ma'am? Telecommuting. Telecommunity. Tama po. That's correct. Can stay at work for 3 days. Yes. The government Oo. or the company. Ang laki ng savings, no? Yes. Meron government at ibang sa gobyerno. Ang private pwede sila. May insentibo. Incentives and Ayan. Yung working scheme. Right. Working scheme. night. And yung kailangan ba ang mga frontliners to avail of this 3 days or 2 days? Baka sa LTO, pati yung mga fixer work from home. Station of computerization and digitalization. Hindi na kayo kaupo. Yan. Tama po, ma'am. Di ba? Yan. Tama po. Actually, nung magkasama tayo, Manny, sa LTO, nakagisnan ko yan eh. Pagpasok ko pa lang ng central sinasalubong na ako ng mga fixer. Pero ngayon, ma'am, dahil wala nga po na. sa paggamit ng iba't ibang mga computer at digitalization ng LTO, yan, programa ng gobyerno, tama po. And naiiwasan na po yung mga ganyang tao. Ayan. Magkaroon na po tayo ng iba natin trabaho. Actually, yung programa ng Pangulo natin, tungkol sa interconnectivity, na kailangan mag-uusap yung mga ahensya. May ginagawa kaming hakbang. In fact, nag-initiate na kami kasama nung ating kaibigan na si Engineer Alex Calderon. Of course, suporta ito sa programa ng ating Pangulo when it comes to interconnectivity. Pwede mong pagsamahin yung LTFRB, yung LTO at saka yung Metropolitan Manila Development Authority. Bakit? Kasi ang Metropolitan Manila Development Authority, they deals on traffic management. While ang LTFRB at saka LTO, they deals on public enforcement and public transportation. So, kung pagsasamahin mo yung dalawang yun, pinag-usap mo na sila. Ngayon, ang problema dyan yung facilities. Meaning, ano ang gagamitin mong facilities para mag-usap sila? Nung sa aming pag-uusap with chairman na dance artist ng MMDA, ino-offer nila yung kanilang fiber optic facility. Libre. Wow. Libre. No, inilapit ko to kay Jojo Guadis. Sabi niya, sige, ayusin natin. Pagtapos nun, wala na, nagkalimutan na kami. It's for real estate. Probably you can discuss that with Oh my God. Okay. Pero sabi ko nga, this is the best way Tama po. of following the mandates of the President. No? Pag-usapin natin yung mga ahensya. You know what are we going to solve there? We will be solving the issue on public transportation and we will be solving the issue of traffic management. Magkaiba yon. Although, iisa ng ginagalawang mundo. Yung public transport management, kung makikita mo, ilang porsyento ng private vehicle ang tumatakbo sa kahabaan ng EDSA? Ilang porsyento? Okay, sabihin natin nasa 53%. Tapos ilang porsyento ang public transport? 0.7. Ganun. Kakaunti lang. Yun nando sa bus lane. Kakaunti lang. Pero pagdating sa rush hour, makikita mo, punong-puno. Lalo na yung catch basin ng Guadalupe. So yan. Doon makikita mo ito yung pinag-uusapan natin related sa transportation. Sir, naalala ko, ang electric vehicles, isa sa mga binibigay na benepisyo ng gobyerno is exempted. Yes. Code. Color coding. For, di ba yung inintroduce yung color coding, you have to buy a lot of motor vehicles. Yes. Uli. Oh. But electric vehicles, probably, you can use any time of the day, meron ka pang green lane. Kita mo yun? All right.
Maganda po yan, ma'am, at Colonel. Baka meron pa kayong huling pananalita at papahabol na pagbati sa atin. Tapos tayo sir. Bilis ng oras. Yeah. Nabitin ka ba? I enjoy, discussing all these things for the good of everybody. So dahil po, tapos na palang oras namin, so siguro po sa susunod, habaan natin. Habaan natin yan. Probably with the other members, That's of correct. the different working committees. That's correct. For the benefits of our environmentalists Yes. or green advocates. At saka yung gustong sumali sa amin. Pero I would encourage our audience, yung nanonood po sa amin ngayon, my friends, retirees, and soon to retire from government or private companies to join this prestigious organization and tune in to every Saturday to our program. Kasi marami po kayong matututunan, not only on transportation, but the other pillars for the benefit or for the benefit of to serve our Mother Earth and for the benefit, ang ano po namin dito is for the benefit of the present and the future generation. correct. Yun po lang ang masasabi ko. At maraming salamat. Maraming salamat, ma'am. Today. Thank you so much. We're so glad to have you with us, Chair Manny. Pleasure, sir. Alright, mga kaibigan, si Ms. Menelia Mortel, chairperson po ng Committee on Transportation ng Grupong Green at dati pong LTO head, Management. LTO Management Audit Head, Okay. Menelia Mortel. Maraming po salamat. Maraming salamat. Sir, baka may mga pahabol pa kayo makapagbati dyan? Well, Paalala? kagaya ng sinabi ng ating kasama ngayon na talagang sadyang napakaikli ng panahon sa paksang ating tinatalakay ngayon sa araw na ito. Ika-4 na episode ng Lunti ang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Pero ganun pa man, kami ay nagpapasalamat sa ating mga green advocates na sumusubaybay at nanunood kasama ng kanilang pamilya, no? Yung ating mga followers na tumatangkilik na ating programa. At inaayayahan po muli namin kayo na sumapi sa ating global responsibility for environmental and ecological nurturing. Meron po kaming FB group, no? Ang FB group, pangalan po niyan ay Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing. Ang acronym po ay GREEN. Siyempre, binabati ko rin po yung aming Hope Creating President ng Rotary Club of Murphy Cubao, si Mami Vicky De Castro, na kasalukuyang gumaganap sa kanyang tungkulin at gumagawa ng pagpupulong sa aming mga kasapi. At syempre sa aming gobernador, no? Si Governor Paul Angel Galang ng Rotary International District 3780. At syempre yung aking mga classmate na mga life-changing president. At syempre, muli, siguro magkikita uli tayo sa susunod na Sabado, no? Sabi ko nga, lahat ng mga naririnig at napapanood niyo dito ay mga dagdag kaalaman. Kaya ngayon ho, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat, Oni. Maraming salamat po, Colonel Rodrigo Bonifacio. And again, Ms. Mortel, maraming po salamat sa inyo. Ako po si Onin Miranda, mga kaibigan. Ito ang programang Lunti ang Bayan, Palamuhayan at Kalikasan. Paalam po.